Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang makapangyarihang kahabagan ng ating maluwalhating Panginoon. Kung babasahin niyo po mula doon sa title heading ng inyong mga ESV Bible, ang nakalagay na heading po, Jesus Raises a Widow's Son. Yun nga po ang subject matter nitong mensahe na ito. Ngunit yung pong kanyang pagbubuhay na maguli ng isang patay na tanging anak ng isang balo ay pagpapakita lamang ng makapangyarihang kahabagan niya at nagbibigay luwalhati sa kanya. So, ang punto po ng mensaheng ito ay ang makita natin ang makapangyarihang kahabagan ng ating maluwalhating Panginoon. Naalala nyo, nung nakaraan nating pag-aaral, ang ating pong binasa ay Luke 7, 1-10, at doon nakita natin ang kanyang pagpapagaling ng isang alipin ng isang senturyon, isang hentil na mananampalataya sa Diyos, na tumatawag sa kaisa-isang Diyos. Pambihira po yon sa isang Romano na centurion dahil marami po silang mga Diyos-Diyusan. Ngunit ito pong centurion na ito, siguro na impluwensyahan na ng katuroan ng mga Hudyo, kaya siya po ay isang God-seeker. At dahil po sa kanyang pananampalataya, nakinamanghaan ng ating Panginoon, ang Panginoon nga ay nagpakita ng isang himala. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita lamang, ay kanyang napagaling ang kanyang alipin, na hindi man lang niya nalapitan, kundi sa malayong lugar ay napagaling niya. So pagkatapos po ng himalang yon, parang napakahirap na isipin ang mas higit pa na himala. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon sa salaysay ay ang pagbuhay na maguli ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang balo. Makikita natin doon lang po sa sentence na iyon kung bakit napakalaking trahedya ang sinalubong nitong balong babae na ito sa kanyang buhay. Ang kahalagahan ng salaysay na ito para sa atin ngayong hapon na ito ay ito ang nagpapakita sa atin ng makapangyarihang kahabagan at luwalhati ng ating Panginoon. Itong pagkabuhay na maguli na ito, i-explain ko po, hindi po siya resurrection. Siya po ay restoration back to life. No? Iba po yung resurrection. Ang Panginoon po, nung siya ay binuhay na maguli, siya po ay nakaranas ng resurrection sapagkat pagkatapos niyang binuhay na maguli, siya ay walang hanggang nabuhay na sa isang bagong kalikasan na maluwalhati, isang glorified body. Ito pong restoration to life ay, kumbaga, ginising lang ng Panginoon ang isang bangkay na patay upang maibalik siya sa kanyang ina. Pero, naasahan natin na sa darating na panahon, ito pong lalaking ito ay namatay din. No? Kasama ng kanyang mga kamag-anak siguro, lahat po sila ay nangamatay din. Ganon din po, ang isa kasi ito sa tatlong pagbubuhay mula sa patay na ginawa ng ating Panginoon na nakatala sa bagong tipan. Yung isa po ay yung pagpapagaling o pagbubuhay na maguli ng anak ni Jairus. No? Nasa Mark chapter 5 po yan, Luke chapter 8. Sabi sa Mark chapter 5, verses 41-42, taking her by the hand, he said to her, Talita kumi, which means, little girl, I say to you, arise. And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age, and they were immediately overcome with amazement. Ang isa pang binuhay niya, magmula sa pagkamatay, ay si Lazarus, no? Ang namesake po ng ating senior pastor, si Pastor Lazaro Pabiona. Ang kanya pong namesake ay si Lazarus. Makikita po natin yung kanyang kwento sa John chapter 11. Naalala niyo yung kwentong yun, ano? Nasa malayong lugar si Jesus, pinatawag siya ni Martha, hindi siya bumalik kaagad sapagkat ang sabi niya
ang kamatayang ito ay magre-resulta sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nung kanyang pagkabalik, parang kinutya pa nga siya ni Martha. Sabi niya, kung hindi ka sana nandito, sana hindi namatay ang aking anak, ang aking kapatid. Ngunit ang sabi nga niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he is dead, he will become alive. No? So, sa John 11:43, pagkatapos nilang pumunta doon sa libingan, 4 na araw na pong nakararaan. No? So, sabi nga ni Martha, nangangamoy na ang bangkay pagka-4 na araw. Ibig sabihin po, ay nagdi-decompose na siya. Talagang patay na si Lazarus. No? Nung nilapitan ni Jesus ang kanyang grave site, sabi sa John 11:43, when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. At lumabas nga pong si Lazarus, parang mami na naglalakad kasi nakabalot pa ho siya sa kanyang grave clothes. No? Sabi nga ng iba, kung hindi niya sinabi yung pangalan ni Lazarus, lahat po ng patay dun sa bundok na yon, baka nangabuhay na maguli. No? Pero sabi nga niya, Lazarus, ikaw lang ha? Come out. No? So si Lazarus lang ang bumangon. Yun po ang 2 other episodes na nag-restore back to life ang ating Panginoon. Ngayon, itong ginawa niya para sa isang babaeng nangungulila ay may katulad na 2 ito sa Old Testament. No? Na nagresulta mula sa pananalangin ng mga propeta ng Diyos. Ang una po ay sa pamamagitan ni Elijah na sa 1 Kings chapter 17, kung saan nanalangin siya upang bumalik sa pagkabuhay ang isang anak, nag-iisang anak na lalaki din, ng isang balo din na babae, isang widow, na taga Sarephath. No? Naalala niyo sa Luke chapter 4, ni-refer pa nga yan ni Jesus nung siya ay nasa Nazareth. Sabi niya, kayo ay maniwala, pero itong mga taga Sarephath, mga hindi Hudyo ito. No? Biniyayaan ng Diyos na buhayin ang kanilang anak. Sa 1 Kings 17:23, ang sabi doon, and Elijah took the child and brought him down from the upper chamber into the house and delivered him to his mother. Buhay na po. And Elijah said, see, your son lives. Yung pong delivered him to his mother, tandaan niyo po yun, kasi mamaya ulitin ng Panginoon yun sa kanyang pagbubuhay ng batang lalaki na ito. Yung isa namang episode ay sa pamamagitan ni Elisha. Si Elisha ang pumalit kay Elijah. Sa 2 Kings chapter 4, meron po siyang isang nakaengkwentro na isang babae. Hindi po malinaw kung siya ay naging balo sapagkat mukhang buhay pa yung asawa niya nung nangyari ito. Pero siya ay nanalangin sa pamamagitan ni Elijah na siya ay magkaroon ng kaisa-isang anak na lalaki at pinagkalooban nga siya. Pero namatay yung batang lalaking ito. At sa 2 Kings chapter 4 verse 36, ang sabi doon, then he summoned Gehazi and said, call this Shunammite, taga Shunem, na babae. And when she came to him, he said, pick up your son. Ibinalik muli sa isang nangungulilang babae ang kanyang kaisa-isang anak. So, very interesting fact po, yung pong Nain, no? Ay isang bayang maliit, nondescript, walang kakaiba sa kanya. Very ordinary town. In fact, hindi siya mababanggit sa New Testament, kundi dito lang. No? Yung pong bayan ng Nain ay nasa isang hillside, ng isang hill na tinatawag na More. No? At yung hillside na yon, ang kabila nun ay ang bayan ng Shunem, kung saan nandoon yung Shunammite woman. So yung milagro ni Elisha, naalala pa nung mga taga Shunem, no? Dahil kalat na kalat yun sa kanilang bayan, at siguro naalala pa nila nung mangyari itong himala na ito sa bayan ng Nain. May larawan dito na binibigay ang Biblia, at ito ay ang dakilang kahabagan ng ating Diyos
lalo na sa mga lubhang nauulila. Lalo na sa mga lubhang nauulila. So tignan po natin ang tatlong bagay, ang kanyang kahabagan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kalwalhatian. No? Kahabagan, kapangyarihan, kalwalhatian. Una, ang kanyang kahabagan. Nasa verses 11 to 13. Ang una natin makikita dito mga kapatid ay may pakay siyang banal para sa isang balo na nawala ng kanyang buong mag-anak. Umpisa natin sa verse 11, ang sabi po doon, soon afterward, ang sabi sa ibang translation sa English Bible, after one day, or after the next day. Sa King James, ang translation po, the next day. So, pero ang tama daw pong salin, according to the ESV, ay soon afterward. Hindi naman po exactly the next day. Pero, malapit na malapit, soon afterward, what? Yung pong kanyang himala sa bayan ng Capernaum, kung saan pinagaling niya sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita lamang, ang isang alipin na malapit na mamatay, alipin ng isang centurion na nanampalataya sa kanyang kapangyarihan na magpagaling. Soon after that, no? Yan po ang ating konteksto, tandaan po natin yan. Soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. By the way, yung pong town na ito, itong Nain, ay modern day Nein. Hindi masyadong binago ang pangalan, ano? Pero meron pa hong bayan na ang tawag po ay Nein. Ngayon, meron lang po siyang population ng 200 people. So talagang hanggang sa ngayon, maliit na bayan ito. Soon afterward, he went to a town called Nain. Ang Nain ay isang bayan na nasa timog silangan ng Capernaum, mga 25 miles ang layo, southwest. Dito po ang Capernaum, southwest. Sa inyong perspective po, ito po ang Capernaum, southwest, nandiyan po ang Nain. Sa region ng Sea of Galilee ito. No? Isang araw na lakaran. Sapagkat kung 25 or 24 miles yan, ang normal na lakad ng isang tao, na medyo masigla maglakad, ay 3 miles an hour. No? Kaya ko pong gawin yan, pero dapat nakakotse ako. No? Hindi ko kayang lakarin yung 3 miles an hour. In fact, pag nakalakad po ako ng 3 miles, hallelujah na po. No? 25 miles po, 3 miles an hour, mga little over 8 hours. So isang buong maghapong lakaran. Ang layo ng isang maliit na bayan na walang kakaibang halaga. Kaya sa kanyang pagsadya doon, tiyak na mayroong mahalagang pakay ang ating Panginoon. Hawig ito sa pagsadya ni Kristo halimbawa sa isang bayan sa Samaria na nagngangalang Sychar, S-Y-C-H-A-R, sa John chapter 4, kung saan tinagpo niya at sinadya niya rin ang isang babaeng Samaritana, sa balon ni Jacob, na malapit sa Shechem, sa bayan ng Sychar, sa Samaria. At alam niyo ang nangyari dun sa kwentong yon, sinadya niya yon sapagkat hindi nagdadaan ang mga Hudyo sa lugar ng Samaritano. Paikot po sila, kung ito po ang Judea sa inyong perspektibo, nandito po ang Galilee, no? Doon po papunta si Jesus, nandito po ang Judea, no? Ang dinadaanan ng mga Hudyo, tatawid sila ng Jordan, aakyat ng Perea, iikot at bababa sa Galilee. Ganun po ang normal na daan. Si Jesus po, diniretso niya yung Samaria. Hindi po ginagawa yon. Pero ang sabi sa John chapter 4 verse 4, and he had to pass through Samaria. He had to. Bakit? Sapagkat sinadya niya ang isang babae muli, babaeng Samaritana, sa balon ni Jacob, upang bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Anong mabuting balita? Sabi niya sa John 4:26, I who speak to you am he. Sabi ng babae,
With the Messiah, when He comes, He will tell us all things. Sabi ni Jesus, I who speak to you am He. In fact, ang tamang salin ay, who speak to you He, I am. Ego eimi. Yahweh. I am, pangalan ng Diyos. So nagpakilala si Jesus sa babaeng Samaritana ito na kanyang sinadya sa bayan ng Sychar sa Samaria na hindi dapat dinadaanan ng mga Hudyo. Gayon din ang Nain. Hindi puntahan ng maraming tao ito. Wala siyang okasyon na kailangan puntahan doon. Walang humingi ng kanyang tulong. Walang nakakakilala sa kanya doon sa abot ng ating mababasa sa scriptures. Bakit kaya naglakad ng malayo si Jesus? Upang sadyain ang Nain. Alam niyo, walang pagkilos si Jesus na hindi alinsunod sa kanyang dakilang mga plano para sa kanyang kaharian. At ang lahat ng kanyang mga balakin ay mabuti. At ang lahat ng kanyang balakin ay para sa kanyang kalwalhatian. At tiyak na magaganap ang lahat ng kanyang pinaplano. Sabi sa Isaiah 46 verse 10, umpisahan ko sa verse 9 siguro, for I am God, and there is no other. I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Walang sayang na lakad ang ating Panginoon. So hindi po ito coincidence. Ito po ay galaw ng providence. Kasama sa kanyang dakilang mga plano at kalooban, alam natin mula sa Lumang Tipan at sa New Testament din, kasama sa kanyang mga dakilang plano ay ang pagbibigay ng kaaliwan sa mga balo na lubhang nahihirapan. Paano natin nalaman na yun ay plano niya o yun ang kalooban niya? Sapagkat ang sabi sa Deuteronomy 10:18, He, ang ating Diyos, executes justice for the fatherless and the widow and loves the sojourner, giving him food and clothing. Ang sabi sa Psalm 68:5, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Ang sabi sa New Testament, sa James chapter 1, verse 27, religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Yan po ang nasa puso niya. Dahil mga isang araw nga nalakaran ng Nain mula sa Capernaum, sinadya na ni Jesus ang balo at ang kanyang anak. Alam nyo, kung nag-umpisa siya maglakad, 8 hours before siya nakarating doon. At ang paglibing sa mga Hudyo is within daylight. Hindi pa namamatay siguro yung batang lalaki. Nag-umpisa na siyang sumadya sa Nain. Nakuha niyo yun? Hindi pa patay ang batang ito. Sinadya na ni Jesus. Dahil alam niyang mamamatay, alam niyang bubuhayin niya muli, at dahil doon, mabibiyayaan ng isang balong nangungulila at maluluwalhati ang kanyang pangalan. Tandaan niyo, ang pagkilos ng ating Diyos palaging for our good and His glory. No? Pangalawa nating makikita, verses 12 to 13. May kahabagan siyang tunay para sa naulilang balo upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Kitang-kita dito, mga kapatid, ang kanyang kahabagan. Ang sabi sa verse 12, as he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a considerable crowd from the town was with her.
Ito yung crowd number 1. No? Nasalubong niya ang isang prosesyon para sa isang kaisa-isang anak ng isang balong babae. Ngayon, pag sinasabi natin yon, kaisa-isang anak, only son of his mother, and she was a widow. Sinadya ni Lucas na isulat yun ng ganon. Para makita natin ang lalim ng trahedya na nangyari sa pamilyang ito. Namatayan ng asawa itong babaeng ito, at siguro, normal na normal ang kanilang buhay, pero biglang namatay ang kanyang asawang lalaki. Siya'y naging balo. At ngayon naman, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, na bata pa. Paano natin alam na bata pa? Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi sa verse 14, and he said, young man, neoniskos, a youth under 40, isang marrying age na lalaki na malakas at nasa prime ng kanyang buhay. Yun po ang trahedya. Tunay na trahedya ito sapagkat kalilibing lang siguro ng asawa niya at ngayon naman ang kanyang anak ay namatay na rin. Isang young man. Hindi po ito naalalayo siguro sa nangyari kay Naomi. Naalala niyo si Naomi? Sa aklat ni Ruth. Si Naomi ay taga Bethlehem, no? Mula sa angkan ni David. Nagpunta sa Moab dahil nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Inabot na rin ng famine ang Moab at doon namatay ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. No? Ruth 1:5. And both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Talagang masaklap po ito. Kaya sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin niyo akong Mara. Ang ibig po sabihin ng Mara is bitter. Mapait ang nangyari sa kanyang buhay. Tunay nga po, mapait ang nangyari dito. Sapagkat sa Old Testament po, paulit-ulit na sinasabi na ang pagkamatay ng kaisa-isang anak, no? Ay isang napaka-kalunos-lunos na trahedya sa kahit na sino. Sa Jeremiah 6:26, isang lament ni Jeremiah, O daughter of my people, put on sackcloth and roll in ashes, make mourning as for an only son. Magluksa tayo na parang namatayan tayo ng isang only son, sapagkat ang pagkamatay po ng isang only son ay ang height ng trahedya ng isang pamilya. So, wala na pong social security ang babaeng ito. Wala na po siyang ibang kamag-anak siguro. Hindi natin alam. Ngunit tiyak, siya ay financially in dire straits. Kaya marami sigurong nakikiramay sa kanya. Kaya merong crowd. Siguro yung crowd nakikiramay sa kanya at nananalangin, ako, Panginoon, wag naman sana mangyari sa amin ito. At sa awa nila dun sa babae, sinamahan nila sa kanyang pagluluksa at paglilibing ng kanyang kaisa-isang anak. Kasama na dito si Jesus. Sinadya niya yung balong yaon sa Nain. Marami din sumusunod kay Jesus. Kanyang mga disipulo, merong second crowd. At sila ang magiging saksi ng gagawin niyang mahabaging himala para sa isang naulilang balo. Ang sabi sa verse 13, tignan nyo. And when the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, do not weep. And when the curious, yun ang salitang ginamit dun sa salitang Lord. Mababasa nga natin sa mga komentaryo, ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Lucas yung salitang Lord. At palagay ko sinadya niya ito para maipakita niya in contrast na ang Panginoon ng buong kalangitan, ang curious,
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat saw her. Nakita niya ang balong nangungulila na ito. Kuminsan mga kapatid, di ba, sa gitna ng ating paghihirap, pagluluksa, kuminsan niisip natin, Panginoon, nakikita niyo ba ako? Nakikita kaya ako ng Diyos, Pastor? Nakikita kaya ako ng ating Panginoong makapangyarihan sa lahat? Ito pong tekstong ito, malinaw na sinasabi sa atin ni Lucas na ang Panginoon ng buong kalangitan nakikita ang kanyang mga hinirang. Kaya nga si David, ang kanyang sigaw sa isang salmo, O Lord, our God, how is it that you are so mindful of us? Ikaw, na Panginoon ng lahat, paano mo kami napapansin man lang? Kasi kung iisipin nyo, siya ang Panginoon ng buong kalangitan. Wala siyang dahilan para pansinin tayo. Walang dahilan ng Panginoon para magpunta sa Nain. Walang dahilan ng Panginoon upang pansinin ang balong nangungulilang ito. Ngunit meron siyang balak, meron siyang plano, sinadya ni Jesus, ayon sa kanyang plano, para sa kaaliwan ng balong babae na ito. Kinahabagan siya ng Panginoon. At yung salitang ginamit, for compassion, sa ibang English translation, ang translation po nito, and his heart went out to the widow. And his heart went out. Maganda pong translation yun kasi almost literal po yun. Kasi yung salita po very complex. Splagnitsomai. Sige nga, sabihin nyo nga. Naawa ako sa'yo. Splagnitsomai ako sa'yo. No? Napaka-unromantic sabihin. No? Napaka-complicated sapagkat ang sinasabi po ng salitang yon, ang aking habag sa iyo ay gayon na lamang na umiikot ang lahat ng aking kalamnan dahil sa hirap na dinadanas ko dahil sa hirap mo. Ganun po ang compassion ng ating Diyos. Ganun po ang kanyang kahabagan. Ang salitang ito ay ginamit niya sa Matthew 9:36. Nung sinabi roon, and when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ginamit din niya ito sa Mark 6:34. And when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Siya ay merong compassion para sa kanyang sheep. Alam niyo mga kapatid, sa kanyang pagiging tunay na tao, naranasan niya ang kirot ng isang namatayan at nagpakita siya ng tunay na habag sa mga lubhang nahihirapan. Sabi sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. We do not have a high priest. Wala po tayong punong saserdote na hindi nagsisimpatya sa ating mga kahinaan at paghihirap. Ganun po ang kahabagan ng ating Diyos. Alam niyo, naisip ko mga kapatid, ito ay speculation lang. Huwag niyo ipapangalat na sabi ni Pastor BJ, itong tamang interpretasyon nito, no? Ito ay speculation lang. Kuminsan po malikot ang aking imagination. Hindi siguro malayong isipin na noong nangyari ito, baka pumanaw na si Joseph, yung earthly father ng ating Panginoong Jesus. Kasi alam natin na nung bandang huli ng kanyang buhay, wala na si Joseph sa kanilang pamilya. So, maaaring pumanaw na siya, kanyang earthly father, isang mabuting tao, nagsakripisyo din ng malaki para mahalin at pakasalan ang kanyang earthly mother na naging sisidlan upang siya ay makapasok sa ating mundo.
Siguro, patay na si Joseph by this time, at dahil dito, batid na siguro ni Jesus ang lungkot ng isang balo na nawalan ng asawa. Alam na niya kung ano ang lungkot na iyon, kasi nakita na niya yung lungkot ni Mary. At kalungkutan ng isang balo na nakasandal ng lubusan sa kanyang anak na lalaki. Si Jesus ang panganay. Datapwat siya sa kanya nakasandal ang kanyang balong ina. So hindi malayong isipin mga kapatid, bagaman ito ay spekulasyon, wag niyo pong ikakalat, no? Na ito po ay interpretation ni Pastor BJ, baka po ako madisiplina ng sibap, no? Hindi naman po malayong isipin, pero parang pasok naman sa mga turn of events. Pero di kaya na alam na ni Jesus ang kirot ng pagkamatay ng isang ama, ng lungkot ng isang ina na nabalo na at nakasandal sa kanyang anak? Ngunit ang punto ng talatang ito ay hindi yon. Ang dakilang kahabagan ng ating Panginoon para sa mga lubhang nangungulila dahil sa kamatayan ng isang mahal sa buhay. Alam niyo mga kapatid, kung minsan hindi natin maipaliwanag kung bakit kinukuha ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Kung minsan sabi nga natin, untimely. Pero alam niyo mga kapatid, sa ating Panginoon, wala pong kamatayan na untimely. Lahat po ng kamatayan ay timely. Maraming nakakaalam sa inyo, nung mga 18 years na po ang nakalilipas, meron po kaming inampon na anak na babae. Ang pangalan niya po ay si Hannah Bethany. Isang Sabado ng gabi, December 5, 2006, nagtatawanan pa po kami sa bahay, pinapatawa po namin siya. Tapos nagbala kaming kumain sa labas. At bigla siyang inubo ng inubo. So, nag-alala si Bebet, dinala namin sa ER ng Medical City, at hindi na po siya nakalabas doon. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, binawian siya ng buhay. Bago pa lang namin siyang naampon, mga 7 weeks. 7 weeks lang po. Pero alam nyo, 7 weeks, 7 years, 70 years, mahal nyo na po yun. Mahal na mahal po namin siya. At napakalaking dagok po sa aming mga anak na lalaki ang kanyang pagkawala. Iniisip ko ng marami, bakit kaya kinuha ng ating Panginoon ang aking daughter na si Hannah? Tapos, after a while, inampon namin si Jana. No? Doon ko medyo naisip, siguro, kung hindi kinuha ng Panginoon si Hannah, hindi namin naampunin si Jana. Kasi meron na kaming daughter. Yung kaya ang dahilan, hindi ko po alam. Pero ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay ayon sa kanyang plano at para sa ating ikabubuti at para sa kanyang ikaluluwalhati. So wag na wag natin iisipin mga kapatid na kung tayo babawian ng isang mahal sa buhay, na ang Diyos ay nagiging malupit sa atin. Sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa is for our good and for His glory. Tingnan natin ang kanyang kapangyarihan sa verses 14 to 15. Una, mas higit ang kanyang kapangyarihan kaysa sa epekto ng kasalanan na kaya niyang baliktarin sa isang salita. Ang epekto ng kasalanan, mga kapatid, ay ang kamatayan. Kung hindi po siguro nagkasala si Adam, buhay pa rin siya hanggang ngayon, at buhay na rin tayo. At siguro hindi tayo mamamatay. Kaya lang baka siksikan na tayo dito ngayon. No. Pero ang resulta po ng kasalanan ay ang physical death. At kung hindi tatanggap sa Panginoon ang may sala at tatanggapin ang alok niyang kaligtasan,
Hindi lang po physical death ang ating mararanasan, kundi spiritual death din. Dito sa verses na ito, makikita ang kapangyarihan ng Panginoon over physical death. Sabi sa verse 14, "Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still, and he said, 'Young man, I say to you, arise.'" Ang una natin mapapansin dito, isang stranger si Jesus, sinalubong isang prosesyon, inawat, at hinawakan niya yung bier. Yung bier po hindi kabaong. Isang parang stretcher siya, parang pallet. Alam niyo yung pallet? Parang paleta na manipis, kung saan nakapatong yung bangkay. Ang mga Hudyo hindi nag-eembalsamo. Kaya kanilang inililibing sa araw mismo ng kanilang kamatayan. Binabalot lang nila sa grave clothes, nilalagyan ng spices kung sila ay mayaman para hindi mangamoy, at hindi nila nililibing sa lupa, nililibing nila sa isang cave. Nasasarhan nila ng bato. Ganyan po ang kanilang kaugalian. He touched the bier. Hinawakan ni Jesus ang bier ng patay na lalaki. Ito ay bawal sa mga Hudyo. Sabi sa Numbers 19:11, "Whoever touches the dead body of any person shall be unclean 7 days." At meron pong seremonya para siya ay hindi maging unclean. Pinangahasan niyang hawakan yung bier. Ngayon, siyempre, kung kayo yung mga kasama, kung kayo yung balo, merong isang stranger, biglang hinarang yung inyong prosesyon. So, nagngangawa na yung mga professional mourners, sumisigaw na kung ano-ano, no? Tapos merong humarang. Tapos ang kanyang way para mapahinto yung prosesyon ay hinawakan yung patay. So yung nabasa natin dito na, "And the bearer stood still," sila ay na-shock. Ano ba to? Sino ba ito? Bakit niya hinawakan yung patay? No? Bakit niya hinarang kami? No? So siguro nagtinginan sila, sino bang nakakakilala dito sa taong ito? At marami siyang kaladkad na pala. Marami siyang kaladkad na crowd Yung crowd number 2, yung mga disipulo niya at yung mga crowd galing sa Capernaum, sinamahan siya. No? Dahil yung crowd na yun sumusunod sa kanya para makita yung kanyang mga himala at baka magpakain kasi siya. So, hinawakan niya yung bier. Nangahas si Jesus na siya ihiwalay sa bayan ng 7 days dahil sa kanyang ginawa. Ngunit dahil sa kanyang kahabagan sa balong namatayan, pinangahasan niya ito. Bakit? Alam naman niya, nabubuhayin niya ang kanyang anak. At yun na nga ang kanyang susunod na ginawa. Alam niyo mga kapatid, higit ang kapangyarihan ni Jesus sa kahit kamatayan, na hindi siya kailangan magimbal sa isang bangkay na patay kasi kaya niyang ayusin yung sitwasyon na yon sa pamamagitan lang ng isang salita. Patay ka ngayon, nahawakan kita. Tapos bulaga, buhay ka na ulit. No? The problem solved. So hindi ito problema sa kanya. Pero para sa mga nanonood, akala nila, grabe naman ang mangahas itong lalaking ito. No? Tapos ang sabi pa niya dun sa babae, "Do not weep," sa verse 13. Hindi ko alam kung paano niya sinabi. No? Pero siyempre, magulong isip ko kung minsan, no? Na-imagine ko na ang sabi niya dun sa babae, "Shhh! Huwag ka na umiyak." Hindi naman kilala nung balo si Jesus. So siguro, gusto niyang hambalusin. No? Sino ka ba? Bakit? Gusto ko nga umiyak, namatayan ako eh. Ba't mo ko aawatin? Siguro ang sabi ni Jesus, "Shhh! Huwag ka nang umiyak." Kasi si Jesus lang nakakalam kung anong susunod niyang gagawin. No?
At yun na nga, sa verse 14, inutusan niya yung patay. Nasaan naman kayo nakakita ng inutusan ng patay? No? Mahirap nga utusan yung batugan eh. Di ba? Yung, alam niyo, sabi ng iba, di ba? Ang pinakamahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. Tama? Hindi. Di ba? Yung mga anak ninyo, pag nagtutulog-tulugan, hoy, gising na. Hoy, gising na. Hoy! No? Kunyari, hindi kayo naririnig. Yeah. Tutulog-tulugan. Napakahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Napakahirap utusan ang batugan. Di ba? Kanino ko pa sinabi sa'yo, bumili ka ng suka sa tindahan. Kanino ko pa, inulit ko, 2 beses, 3 beses. Wala pa rin. Pero ang ating Panginoon, 1 beses lang. Tsaka hindi nagtutulog-tulugan at hindi batugan, kundi patay. Patay ang kinakausap niya. So kung kayong nanonood, kayong kamag-anak ng patay, siguro inisip niyo, pasira ulo pala itong lalaking ito eh. No? Bakit na kinakausap yung patay? Kasi obvious na ang ina-address niya ay yung namatay kasi sabi niya, young man. Tsaka hinawakan niya yung siguro paanan. O hindi ko alam kung anong nauna sa funeral procession. Baka paanan ng lalaki. No? Hinawakan niya. Inutusan niya, young man, Neoniskos, I say to you, arise. Alam nyo, ganito magbuhay sa mga patay ang ating Diyos. Ang sabi niya dun sa kay Talita, child, arise. Luke 8:54. Sabi niya kay Lazarus, Lazarus, come out. Ganun lang magbuhay sa patay ang ating Panginoon. Masigit ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kamatayan mismo. At ito ay ginagamit niya para sa kapakanan ng mga nangungulila. Tingnan niyo yung verse 15. So inutusan niya, young man, I say to you, arise. Anong ginawa ni young man? Verse 15, and the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Iniisip ko tuloy, ano kaya sinabi nung young man? No. Kasi sabi ni Jesus, young man, arise. Kung ang hawak ni Jesus, ito, gamitin niyo imagination niyo, ha? Kung ang hawak niya ay yung paanan, di nung tumayo yung young man, nakaharap sa kanya. No? Tumayo, umupo, sat up. Tapos biglang nagsalita. Ano kaya ang sinabi? No? Ako isang naisip ko, sino ka? Asan ang nanay ko? Ayan, pwede niyang sinabi. Kung katulad siya ng maraming lalaki, pag-upo niya, nasan tayo? Pwede pagkain, gutom na ako. No? Ganyan ang mga lalaki. Ang unang iisipin yung sikmura nila. Di ba? Pero ano kaya ang sinabi ng lalaki? Hindi na ni-record ni Luke. Hindi importante. Ang importante, siya ay umupo at nagsalita. Ibig sabihin, siya ay buhay. Para makapagsalita, ang isang tao, kailangan gumagana ang utak, tumitibok ang puso, at nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugong nagbibigay buhay. He sat up and began to speak. Tapos tignan niyo yung ginawa ng ating Panginoon. And Jesus gave him to his mother. Naalala niyo yung sa 1 Kings? Nung binuhay niya yung anak ng widow from Sarephath, anong sabi ni Elijah? Hindi binuhay ni Elijah yun, nanalangin lang si Elijah. In fact, ilang beses pa siya nanalangin para mabuhay yung batang yon. Si Jesus, isang salita lang. Ang sabi ni Elijah, and he gave his child to the mother. Ang sabi ni Elisha sa 2 Kings chapter 4, call the Shunammite woman, tell her to pick up her son. Yung isa delivery, yung isa pick up. Kuha nyo? Parang Lazada. No? O Food Panda.
dineliver ni Jesus ang kanyang buhay na anak sa kanyang balong ina. Alam niyo, siya na lumikha ng lahat at pinagmulan ng lahat ng buhay ay may karapatan na buhayin kahit na ang isang bangkay. Sabi sa John chapter 1 verses 3 to 4, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Hindi tayo dapat nagtataka kung bakit nabuhay yung young man. Tanda ito na siya ang hinirang ng Diyos na Mesiyas. Kaya sa susunod na episode sa Luke chapter 7, nung nagtanong yung mga disipulo ni John the Baptist kung siya nga ang Mesiyas, ang sagot niya, Luke 7:22, go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. Naalala niyo yung sermon natin last week? Sa Luke chapter 4, in-announce ni Jesus, the Spirit of God is upon me to preach what? The good news to the poor. Sabi niya sa Luke 7:22, sabihin mo sa mga disipulo ni Juan, ito na ang fulfillment ng Isaiah 61 verse 1. Ito na ako. The Spirit of the Lord is upon me. At ang ebidensya ay binuhay ko ang isang patay. Sa Matthew 11:5, ganun din po ang ating mababasa. Sa Lumang Tipan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mayroon ding dalawang babaeng nangungulila na namatayan ng kanilang kaisa-isang anak at tinunggo ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga propeta upang ang mga anak na ito ay maibalik sa kanila ng buhay. Malalim ang kahabagan ng Diyos para sa mga balong babae. Kahit mula sa krus, sa gitna ng kanyang paghihirap, ang naisip niya, woman, here is your son. Son, here is your mother. Siya ang panganay na lalaki. Mamamatay na siya sa krus. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang naisip pa rin niya ang kanyang balong ina at hinanap niya ng replacement ang kanyang pagiging panganay na anak. Tinawag niya si Juan, kanyang beloved na disciple. Sa kanyang pagbuhay na maguli sa lalaking ito, tiniyak ng Panginoon na ang babaeng balo sa Nain ay magkakaroon ng patuloy na kabuhayan. Maaari din nating isipin na hindi tumigil lang dyan ang Panginoon. Sinadya na niya na pagkalayo-layo. Yung mo sabihin, hindi ko pa siya share ng gospel to. Dinemonstrate ko na sa kanya kung paano ako bumuhay ng patay. Dinemonstrate ko na sa lahat ng taong ito na I am the resurrection and the life. Natitiyak ko mga kapatid na binahagi ng Panginoon sa bayang yaon, katulad ng kanyang ginawang pagbabahagi sa bayan ng Sychar sa Samaria, ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanya. Hindi natin alam, hindi na ni-record ni Luke, pero natitiyak ko, marami sigurong nanampalataya kay Jesus dahil sa pangyayaring yun. Di kaya't yun ang kanyang balak at layunin, na sa pamamagitan ng kanyang himalang gagawin para sa balong babaeng ito, ay larawan niya sa mga taong yun na ako ang pinagmumulan ng buhay. Sa akin kayo manampalataya. Hindi kayo kailangan umiyak. Sapagkat pumanaw man kayo sa buhay na ito, makatitiyak kayo na kung kayo'y nasa akin, kayo ay mabubuhay ng walang hanggan. Pangatlo, ang kanyang kalwalhatian. Dito tayo magtatapos. May layuning natupad ang himalang ito ni Jesus. At ito ay pagkatakot ng mga tao at ang kanilang pagluluwalhati sa Kanya. Tignan niyo yung first part ng verse 16. Fear seized them all and they glorified God. Pagkatakot ang unang reaksyon ng mga tao sa presensya ng supernatural na aktibidad. Tanda ng presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Katulad ng halimbawa ng mga pastol, nung Kapaskuhan, Luke chapter 2 verse 9.
And an angel of the Lord appeared to them, supernatural activity, and the glory of the Lord shone around them, glory, and they were filled with great fear. Maganda sa King James. And they were sore afraid. They were filled with great fear. Isang reverential fear. Isang pagkatakot sa Diyos dahil sa ating pagre-revere sa Kanyang kabanalan. Ang pagkatakot ay ang resulta ng pagkatakot nila ay kanilang pagluluwalhati sa Diyos. Katulad din sa Luke chapter 5, nung siya ay nagpagaling. And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on, ito yung paralyzed man, and went home glorifying God. And amazement seized them all. Pero yung word ng fear. And they glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. Ganyan po dapat ang reaksyon ng mga tao sa presensya ng supernatural na activity ng Diyos. Pangalawa, may epektong nagresulta mula sa himalang ito. At ito ang pagkalat ng balita tungkol sa pagdating ng sugo ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sabi sa verse 16, saying, a great prophet has arisen among us, and God has visited His people. And this report about Him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. Kinilala din nila na si Jesus ang pinangakong propeta ng Diyos na susunod kay Moises. Deuteronomy 18:15. The Lord your God, sabi ng Panginoon kay Moises, will raise up for you a prophet like me, sabi ni Moises sa mga taga-Israel, from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. So matagal na naghihintay ang Israel ng isang bagong propeta. Yon, para sa kanila ay si Jesus. Sabi sa Matthew 21:11, and the crowd said, this is the prophet. The prophet. Yung sinasabi ni Moises. He is the prophet, Jesus from Nazareth of Galilee. So kinilala siyang propeta. Tinanggap din nila ang pagdating ni Jesus, na ang pagdating ni Jesus sa kanila ay parang katulad na rin ng pagbisita ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Nung si Zechariah nabalitaan ang pagdating ng ating Panginoon, ang sabi niya sa kanyang awit sa Luke 1:68, blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. Sa Exodus 4:31, nung sila ay niligtas, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that He had seen their affliction, they bowed their heads and worshiped. Ngunit kulang, mga kapatid, sapagkat si Jesus ay hindi lang propeta. Kasi kung siya ay propeta, pareho lang siya ng tinuturo ng Islam. Pareho lang siya ng tinuturo ng mga Mormon. Pareho lang siya ng tinuturo ng mga Jehovah's Witness. Hindi po siya prophet lang, kundi siya ang anak ng Diyos. Kulang ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Ang reaksyon ay kumalat ang balita tungkol sa Kanya. At makikita niyo yun dun sa account ni Luke, habang nagpro-progress yung gospel niya, parang lalong kumakalat ang kanyang fame. Sa Luke 4:14, and a report about him went out throughout all the surrounding country. Sa Galilee pa lang yun. Sa Luke 4:37, and reports about him went out into every place in the surrounding region. So kasama na ang Samaria. Sa Luke 5:15, but now even more the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. Tapos sa Luke 7, ang nabasa nga natin, and this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. So buong Israel na ang inaabot ng balita tungkol sa kanya. Kaya lang, kulang ang pagkakilala. Bilang pagtatapos, mga kapatid, baka sa salaysay na ito ang ilang mahalagang katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Una, siya ay mahabaging Diyos na sensitibo sa mga daing at pangangailangan ng kanyang mga hinirang. Nakita natin yun. Pangalawa, siya ay makapangyarihang Diyos.
na hindi lang nagpapagaling ng karamdaman, kundi nagbibigay buhay sa mga patay na. Larawan lang ito, mga kapatid, ng huling pagkabuhay na maguli ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Sabi niya sa John chapter 5, verse 25, "Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live." Ito ang pakay ng Kanyang pagpunta sa Nain, upang maipakita niya ang larawang ito, na siya ang dapat nating panampalatayanan. Sinabi niya sa John 11:25, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die." Tapos tinapos niya yun with a question. Do you believe this? Mga kapatid, binabato ko sa inyo yung tanong na yun. Do you believe this? Naniniwala ba kayo na sa isang salita lang ng Panginoong Jesus, kaya niyang buhayin ang inyong patay na kaluluwa na ipinanganak sa kasalanan? We were dead in our trespasses and sins. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1. Pero sabi sa verse 4, "But because of God's great mercy and love, He made us alive in Christ." Paano niya napatunayan ba niya yon? Napatunayan niya physically? At alam natin lahat ngayon, napatunayan niya spiritually. Mga kapatid, siya ay maluwalhating Diyos na dapat papurihan at ipahayag. Kayo ba ay nasa Kanya na? Tayo po ay mananambahan sa pamamagitan ng banal na hapunan. Ang maaari lamang pong mag-participate ay yung mga ligtas na ni Jesus. Paano natin malalaman yung pastor? Kayo po ba'y lumapit na sa Kanya? Hiningi nyo na po ba ang Kanyang kahabagan? Alam natin na malalim ang Kanyang kahabagan para sa lahat na nangungulila. At kaya niyang buhayin ang lahat ng kaluluwang patay. Kaibigan, kung kayo'y hindi pa lumalapit sa Kanya, lumapit kayo sa Kanya bago tayo banal na hapunan sa ating pananalangin. At hingin nyo ang Kanyang kapatawaran at Kanyang kahabagan. Sapagkat sinabi ng Biblia, "They who call upon the name of the Lord shall be saved." Shall be saved. Hindi might be saved. Shall be saved. Ang kailangan nyo lang gawin ay humiling ng Kanyang kapatawaran at ng Kanyang kahabagan. Alam na natin na they who call upon the name of the Lord shall be saved.